Hello guys, Sunday pala ngayon at 2:30 na ng hapon. Kaya naman naisipan ko ng maligo kasi balak namin magpunta kay Papa. At pinangako ko naman talaga sa sarili ko na hindi ko man mapuntahan araw-araw si Papa. Tuwing linggo pupuntahan ko siya. Tapos na nga akong maligo dyan at nagagayak na lang ako. Bali ang kasama ko dyan si Mama, yung dalawang kapatid ko, yung asawa ko at saka yung dalawang anak ko. Akala ko nga kami lang ang pupuntang mag-asawa tsaka yung anak ko eh. Nagulat na lang ako, sabi nila Mama pupunta daw sila. Di mas maganda kasi mas marami kami. Matutuwa tsak si Papa pagka nakita niyang nandun ulit sila Mama tsaka yung mga kapatid. At yung dalawang anak ko nakagayak na sila dyan tsaka yung asawa ko. Ako na lang talaga iniintay nila tapos alis na kami. At eto na nga't paalis na kami. Bali dyan ako sasakay. Hindi ko nga alam ang una kung paano kami magkakasya eh. Pero pipilitin na namin yan para lahat kami makapunta kay Papa. Gusto rin kasi nakapamangkin kong sumama. Nakaalis na nga pala kami ng bahay at papunta na kami ng sementeryo. Bali sila Mama, nauna na sila doon tsaka yung isa kong kapatid. Grabe nga eh, kahit sobrang init, tinitiis namin yan, mapuntahan lang namin si Papa. Ganun namin siya kamahal. At sa wakas nandini na din kami sa sementeryo. Bali din lang kami nagdaan sa first gate kasi pagka sa second gate pa medyo malayo pa. At nandini na nga kami sa kanto papasok dun sa may loob namin. Yung sa papa ko dun pa siya sa may gawin na yun, sa may loob pa siya. Yung asawa ko uuwi pa siya dyan kasi susunduin pa niya yung dalawa kong kapatid. Kaya hindi na rin niya pinasok yung motor. Bali doon pa yung sa amin, sa gawin na yun. Sa dulo pa. Hi, Nyonyo! Na Lucas. Dito na tayo ngayon Nyonyo. Init ano? Hindi ko kailangan na tubig ha. Wag! Kaya pa si Kuya. Naupo nga muna ako dyan at nagmerienda. Yung kapatid ko kasing sinundo ni Loloy, may dala silang pandesal. Pinlayo kasi ng biyahe namin at yung init talaga namang makakaramdam ka ng gutom. Uy, Lucas, may ahas dyan. Ganun mo yan. May naman na pala rin. Walang bitawan niya! Kaya! Pauwi na nga kami niyan kaya nagpapaalam na ako kay Papa. Sabi ko sa kanya, uwi na kami, babalik na lang ako sa birthday ni Lucas. Kahit ako na, magtatagal tayo sa'yo eh. Heto na nga't malapit na kaming lumabas sa sementeryo. Dini na nga ni Loloy dinaan sa second gate. At bago nga kami makadating sa bahay, sabi ko kay Loloy, ihinto muna at bibili muna ako ng may ulam. At yan na nga lang ang naisipan kong bilhin repolyo. Bali sasahugan ko na lang siguro yan ng tokwa. Pagtapos ko nga bilhin yung mga kailangan ko, umuwi na rin kami agad dyan. Diretso. Pagka-uwi nga, ginaya ko na agad yung mga lulutuin ko. Hiniwa ko na dyan yung repolyo, bawang sibuyas at pati na rin yung tokwa. Hindi ko na nga pinakita kung paano ko siya ginisa. Basta nung malapit ng maluto, inilagay ko na yung tokwa tapos palalambutin na lang ng konti. At luto na nga yung ulam, mukha naman siyang masarap. Hindi ko lang alam kung papusa to sa mga kakain ha. Kasi pagka nagluto kami ng ulam, nagbibigayan kami. Tulad ngayon, bibigyan ko sila Mama tsaka yung kapatid ko. Ganon kami pagka nagluluto ng ulam, bigayan.
At pagtapos kong magluto, hinarap ko na yung mga hugasin na plato dito. Ako na ang gumawa nito kaysa makita pa to ni mama. Sigurado pagka nakita niya to, siya pang gagawa nito. Kaya nga pagka nakakakita ko ng mga hugasin din, hinuhugasan ko na rin minsan. Kasi ayoko na rin na si mama pa ang gagawa, di ba? At pagtapos ko nga maghugas ng sangkaterabang hugasin, agad ko nang isinunod na linisin tong lababo namin. Medyo makalat din kasi kung magluto, kaya nilinis ko na muna. Pagkatapos niyan, siguro kakain na kami. Ayoko rin kasi nagpapagabi sa pagkain, basta may kakainin, kumakain na kami agad para makapahinga ng maaga at makatulog din ng maaga. At pagtapos nga namin kumain, agad ko na rin nilinisan yung dalawang bata. Pagod din kasi ko ngayong maghapon, kaya pinatulog ko na rin sila para makapahinga na rin ako. At isa na namang nakakapagod na araw. Yun lang, salamat sa panonood. Bye!